Balak mong bumili ng first e-bike pero nalilito ka sa sobrang daming choices? Classic, sporty, mataas ang watts, malaking battery, minsan nakaka-overwhelm talaga. Honestly, ilang araw kong ka-chat si ChatGPT kaka-research ng swak na e-bike na kailangan ko. At syempre, pasok sa budget ko. Halos pagdudaan na nga ako ng asawa ko eh. If napanood mo na yung previous video ko, Ofero Starrito 3 ang napili kong bilhin na e-bike. So sa video na to, pag-usapan natin ano ba ang mga na-consider ko bago ko mapili ang e-bike na to. Disclaimer lang uli ha, hindi pa rin to sponsored ng mga e-bike brands na bababanggit sa video na to. Una ay ang purpose. Para saan mo ba gagamitin ang e-bike? Pang daily commute, pang errands, pang service sa work, pang rides tuwing weekend. Kasi dito pa lang malalaman mo na agad kung anong klase ng e-bike ang bagay sa'yo. Halimbawa, kung pang daily commute, mas importante yung comfort, tipid sa battery, tsaka yung mga practical features. Pero kung pang long ride, dapat may consider yung battery range, power, suspension, at syempre riding comfort pa din. Marami kasing nabubudol sa itsura agad, pero hindi pala tugma sa actual gamit nila. Sa case ko, napili ko ang Starrito 3 dahil gagamitin ko lang naman siyang service sa work. At syempre, dahil na rin sa taas ng presyo ng gas. If may mga kailangan man akong puntahan ng malayo or maglo-long ride, meron pa rin naman akong motor na gumagamit ng gasolina. Sunod naman ay ang specs. Dito masusubukan ang research skills mo kasi ito talaga ang dapat mong unang tingnan at malaman bago kumuha ng unit. Para sa video na to, mag-focus na lang tayo sa mga key points na dapat mong tingnan sa specs. Una kong chine-check ay ang battery na ginamit. Pwede itong maging lead acid, graphene, o lithium ion. Sa lead acid, ito yung pinakamura at budget friendly, kaso nga lang mas mabigat siya at mas maikli yung lifespan. Madalas mo itong makikita sa mga common e-bikes kasi nga ito yung pinakamura at budget friendly. Sa graphene naman, ito yung medyo upgraded compared sa lead acid. Madalas mo siyang makikita sa mga Yadea units. Para naman sa lithium ion, mas magaan, mas efficient at mas common to sa mga premium units. Additional info nga lang rin pala regarding sa battery. Mas matagal ang charging time ng lead acid compared sa graphene at lithium ion. May tendency rin itong lumobo at magkaroon ng lead acid leak. Kaya mainam na i-check ito regularly, lalo na kung luma na yung battery. Kailangan mo rin munang ipahinga ng ilang minuto ang lead acid batteries pagkatapos i-charge bago gamitin. Unlike sa graphene at lithium ion na pwede na agad gamitin. Sunod naman ay ang power. Ito yung mga nakikita natin na watts, volts at AH or amp hours sa specs. Para mas madali siyang intindihin, ito yung simple breakdown kung ano ba yung function ng tatlong ito. Sa watts, dito dumedepende yung lakas ng motor o yung pulling power na kayang ibigay ng unit. Mas mataas na watts, syempre, mas malakas. Sunod naman ay ang volts. Dito nakadepende yung responsiveness ng unit. Ito rin yung responsable kung paano dinideliver ng system yung power mula sa battery papunta sa motor. So basically, mas mataas na volts, mas mabilis ang acceleration at pag-reach ng top speed ng unit. And lastly is yung AH or amp hours. Dito naman dumedepende kung gaano katagal maubos yung battery. So mas mataas yung AH, mas malayo yung pwedeng maabot na range ng unit. Next naman ay ang speed. Para sa speed, nakabase ito sa purpose mo sa e-bike. Pwede mong tanongin yung sarili mo, kailangan mo ba talaga ng 60 km/h na e-bike? Sa case ko kasi, hindi ko naman siya kailangan. Sabi ko nga kanina, gagamitin ko lang naman siya pang service sa work. At isa pa, kung gusto ko lang rin naman mag-rides ng mabilis, gagamitin ko na lang hindi gasolina ko na motor. Pero syempre, hindi naman lahat merong spare na motor na gumagamit ng gasolina. Or yung iba dyan, binenta na yung motor nila para lang makabili ng e-bike. At syempre, alam ko rin, marami rin talaga ang kinoconsider talaga yung speed. Syempre, mas mabilis,
mas maangas, di ba? Pero take note ha, ito ang napansin kong trend sa mga e-bikes. Mas mabilis o mas mataas ang top speed, mas mahal. Sa pagkakaalam ko rin, merong mga limiter ang ilang e-bikes na dinadala dito sa Pilipinas para rin makakomply sa local regulations and traffic rules. Pwede mo rin i-research sa LTO yung mga regulations dahil once na lumampas ka sa certain point ng top speed, kailangan mo nang irehistro yung e-bike at dapat may lisensya na rin ang rider. Comment nyo na lang rin below kung gusto nyo rin gawan ko ng video ang LTO regulations para sa mga e-bikes. Sunod naman yung features. Ito yung mga additional na lang sa unit na mapipili mo. Dito mo makikita kung naka-disc brake na ba siya, anong type ng suspension yung ginamit, naka-LED na ba yung mga ilaw, digital panel, meron bang removable battery, or USB charging port. Marami pang ibang features ang pwede mong makita sa iba't ibang klase ng e-bike. At minsan, yung mga small features yung everyday mong mapapakinabangan. Kagaya sa Starir Trico, removable na yung battery nito kaya hindi ko na siya kailangang ilapit sa charging socket para i-charge. Naka-keyless features na rin ito and even NFC feature. Nakakagulat nga na meron ganitong feature ang e-bike na to. Kasi usually sa mga big bikes na motor to ginagamit. Next naman ay ang range. Gaya ng sabi ko kanina, naka-angkla ito sa AH ng battery ng unit. At syempre sa riding style mo. Isang important reminder, kapag mas mabilis ang pagpapatakbo mo, mas mabilis din mag-drain ng battery. Yung advertised range sa specs, kadalasan ideal conditions lang yan. Ibig sabihin naka-eco mode ka lang dapat or sakto lang ang bigat ng nakasakay. Kasi doon mo lang marireach yung range na nakalagay sa advertisement ng e-bike. In reality, yung bigat ng rider, kalsada, lakas ng hangin, traffic, o kung may angkas ka, lahat yan may effect sa pag-drain ng battery. At layo ng range na kayang marating ng e-bike mo. Next naman ay ang budget. Of course, mas mataas na budget, mas marami kang options at magagandang specs na pwedeng makuha. Pero alam naman natin kaya nga rin tayo nagko-consider bumili ng e-bike para makatipid. Unless na lang kung collector ka or gusto mo magkaroon ng option or wala ka lang talaga mapagimitan ng pera. Pero the best pa rin yung masulit mo yung pera na magagamit mo, especially if limited lang talaga yung budget. Kaya ka nga rin nandito sa video na to di ba? Small tip ko lang i-consider mo rin yung budget sa gears na gagamitin mo. Especially yung mga safety gears gaya ng helmet, raincoat, and locks. At syempre yung pang-rehistro na rin if need mo iparehistro yung mapipili mong unit. Dapat mo rin i-consider na sa pagtaas ng presyo ng mapipili mong e-bike, sa pagtagal rin bago ka maka-ROI or return of investment. Para na rin masabi mong libre na talaga yung transportation mo. Sunod naman ay sa design. Pagdating naman sa design, subjective to palagi. Subjective to pero sobrang importante. Kasi kanya-kanya nga tayo ng trip di ba? Kasi kahit maganda yung specs, kung hindi mo talaga trip yung design, baka mawalan ka rin ng ganang gamitin. E-bike pa rin yung pinag-uusapan natin ha. Sa panahon naman ngayon, marami kang pwedeng pagpilian. Kung trip mo yung classic, futuristic, sporty, or medyo aggressive. Pero syempre, hindi rin naman maganda kung puro design lang at i-compromise mo yung specs. Mas maganda kung makahanap ka ng balance sa trip mong design at syempre maayos na specs. And lastly is yung after sales support. Ito yung madalas na makalimutan pero para sa akin ito yung pinaka-underrated at isa sa pinaka-importanteng dapat mong i-check. Kasi kahit gaano kaganda yung unit, eventually magkakaroon rin ng concerns at ipapacheck mo rin yan. Of course, merong YouTube at pwede mong i-DIY yung mga magiging problema, pero iba pa rin yung meron kang trusted na mapupuntahang mekaniko o technician from the brand na pipili mo. Mga usual mong ipapacheck dyan is yung brakes, yung battery, yung wiring unit, sa controller kung merong updates, or mga major repairs. If lahat ng to available,
Diyan mo talaga makikita if okay talaga yung brand mo. Sa case ko kay Ofero, isa sa mga nagustuhan ko talaga is yung after sales support nila. Sobrang responsive ng customer service nila at may home service din sila around Cavite area or through scheduling sa mga malalapit na lugar. Sobrang laking bagay nun, lalo na pag first e-bike mo at wala ka pang alam masyado sa troubleshooting. Ito yung screenshot ng convo namin and basahin nyo na lang rin yung mga details ng after sales support nila. Nakakwentuhan ko rin pala yung pinakang technician nila nung kinuha ko yung unit. And kinuha ko na rin yung direct messenger niya. So tip ko rin, mas okay na makausap nyo yung technician about sa unit. Plano ko nga bumalik sa branch nila sa eksaktong second month ng e-bike ko para ipa-full maintenance na yung unit and ma-resolve din yung mga minor concerns ko. Plano ko rin gawa ng video yung pagbalik ko sa branch nila para na rin makita nyo yung actual after sales support nila. Sinama ko talaga yung after sales support na topic kasi ito talaga yung madalas ma-overlook ng mga new buyers. Pero sa mga experienced riders, minsan ito pa talaga yung deciding factor bago kumuha ng unit. Kaya importante rin na alam mo ito para hindi ka magsisi. Kung nakatulong ang video na to sa pagpili mo ng bagong e-bike, kindly leave a like and mag-subscribe ka na rin para sa mga ganitong klaseng contents. This is Drew TV. Ride safe palagi.